1,000. $10. Kita nyo kakabsat. Ang patada nga plastic. Sino tagawid di Pilipinas? Katangan na pa lang di peso. Kailangan ito nabigat. Kapus. No, di market lang. Handa yung mabaryante kastoy. Oray no di bangko. Mag-withdraw kayo ti gamit ti passbook. Dahil ti ibagbagami nga emergency fund. Saving sa bangko. Tawag namin dito is emergency fund. Umuyo ka di. Dahito may maya ti agopen ti debit card dan credit card. Debit Mastercard dahito punpundam lang. Aramat mo. No awan ti kakwata kartam. Dahito ti aramatem punduam. It nagirwar kayo di ATM machine, kastoy ti ibuga na dagiti di papakita da dito social media, kasla hanyak, kasla kastoy, ti irwar na di machine, nakakahinayang na igastos, nangamin nagpintas, kaya lang di agar aramat kat permi nga ragutan, joke. So, kata nyo di peso, mayat ni inwar ko ti ATM machine, hindi na nga widak, kung pamudbud ko dagi jay naantik kan kabsat ko ken inang kendatang ko, ti katawa dakat hanggang lapayag. Tapay lang mo balon ko, magitab-tabi. Yung kailangan. Kanana ni IMG, much better mag-open ng debit Mastercard than credit card. Kasi kapag credit card, mababaw ka sa utang. Pagdating ng monthly bill, Diyos ko po, hindi mo alam. Ang laki na pala yung charge. So, kailangan full nagbayaran yun. Yung credit mo kung bumili ka ng ganito. Pero convenience talaga. Pag may ganito ka, debit, Mastercard, hindi na hassle. Kapag may gusto kang bilhin, let's say, bibili ka ng motor, bibili ka ng bisikleta, gagamitin ng mag-grocery, pambili ng TV, washing machine, lahat na pang kusina. Hindi ka na magbibilang ng 1,000. Yun ang convenient nito kapag meron kang ganito. Kahit wala kang cash, kapag ganito, ATM, pwede ring gamitin sa credit ng mga debit card sa shop. Gaya ng Mercury Drugs. Gaya nito. Sa Mercury Drugs, laki ng ko binayaran. 3,000 something. Ginamit ko ang debit. Hindi na ako nagbilang na maraming pera. Pwede ito lang card ang binayad ko. Tapos, basta, sa mga shop na credit nilang debit, mas maganda po para safe ang pera. Hindi ka pa maistorbo bibilang-bilang ng pagkadami-dami. Mahirap kaya lumakad ng may dala-dala kang malaking halaga na pera. Pero kapag nandito sa ATM, withdrawal machine, kasi banknet naman siya, pambili, simple, magaan sa pagdadala ng pera. Ito naman, sinasabi namin to share lang
Ito yung savings emergency fund ang tawag namin. Kung ikaw OFW at nag-open ka ng ganito, at ikaw ang nakapangalan, walang sino man na makakapag-withdraw dahil nakapangalan sa iyo ito. Common sense na lang. Paano kaya mawawala ang pera dun sa bangko kung ikaw lang ang nakapangalan nito? Unless, kung binigay mo dun sa family mo, at binigyan mo ng authorize, pwede, pero ganun pa rin mahigpit po ang bangko, sa totoo lang. Experience. Yung anak ko, kasi ITF ko siya, joint account dito, kahit binigyan ko na siya ng authorization para mag-withdraw, hindi pinayagan ng bangko. Kailangan daw sa main, kasi branches yung pinuntahan namin. Sa main, wala pa rin. Authorize, withdrawal slip, ang daming perma, napaka-strict ang PNB. Wala, physical pa rin ako nang pumunta sa bangko para mag-withdraw ng cash. Ganun lang. Emergency fund. Build it, your emergency fund. Ang concept nito, kapag na loss of job ka, na terminate ka, etc., gagamitin mo sa pang-business, pambili ng gamot, pangbayad ng bill, tubig, baon, kung ano mga anak, dito mo lahat kukunin, etc., mga tax o ano pa, kaya build it. Kaya sinabing emergency fund. Kailangan magkaroon ka ng ganito. Pag uwi sa Pinas, doon mo gagamitin. Kasi walang trabaho, walang pumapasok na pera. So, dito mo kukunin. Liquid. Magtabi, mag-ipon po tayo ng pera. Mahirap po yung tumandang, walang naipon. First step, sabi ni Amo, mag-ipon sa savings. Pero kung gusto mo rin dumami ng pera mo, huwag mong ilagay sa bangko. Just advice. Kasi pag nilagay mo yung milyon mo dito sa bangko, hindi dadami yun. Mababawasan, may tax. Hindi dadami, magkano lang ang binibigay ng bangko. 1% to 3% lang per annual. So, kwintahin mo yung per annual kung naglagay ka ng 100,000 o 200,000 o 500,000, etc. up. Wala, ganun pa rin yung pera mo. Kaya nga sinabing emergency fund, basics need lang to. Kapag nagkasakit ka, may dudukutin ka. Yun ang concept po na magkaroon ng emergency fund. Sa mga kapwa OFW, build your emergency fund. Number 1 ito na kailangan natin pag-uwi sa Pinas. Kapag wala ka nito, tsak mangungutang ka ng bangko. Kung may naitabi, di good. Dahil sa akin, yan bineld ko yan. Habang nakabakasyon, dyan lahat po kinuha yung pera, ginamit namin. Kaya, walang problema. Hindi ka problema sa pera dahil may naipon. Magtanim. Ngayon at bata ka pa. Kung marami kang tinanim, pagdating ng panahon, may aanin. Quotes ni Lola. Bye and good night.